Hallelujah. Salamat Panginoon dahil ginising mo ang bawat isa na mayroong bagong umaga, pagkakataon upang purihin ka. Tunay na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa aming mga katawan, Panginoon, alisin ang mga bagay na magiging hadlang upang hindi kami magkaroon ng tinatawag na concentration, lalo-lalo na the spiritual concentration that we want us to have. Especially in concentrating your word, prayer, and witnessing Christ. May you bless the word, and especially may you bless each one of us. Salamat po at minamahal ka namin. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kwentong tatay o kwento ng isang ama, meron ba kayong naaalala na pinaka-best memories na masasabi ninyo na sa tuwing naaalala ninyo is nagiging masaya kayo? Kailan ba nagiging best memories ang isang memories? Kapag naaalala natin siya na nagbibigay ito ng ngiti, na nagbibigay ng kasiyahan, at nagbibigay ng tinatawag na inspirasyon. Pero kapag ang isang bagay naman, ayan, nagbibigay ng tinatawag na sakit, nagbibigay ng kirot, maaaring ito ay scars ang naging dulot sa ating alaala. I remember before, when I was elementary, ayaw na ayaw kong uma-absent. Ayaw na ayaw kong uma-absent. Pero merong time na sinasabi lagi ni Papa, anak, huwag ka nang pumasok kasi wala kang baon. Tapos, ang natatandaan ko, iiyak ako kasi ang sasabihin ko sa kanya, okay lang kahit wala akong baon. Basta gusto kong pumasok. So, naaalala ko ang gagawin ni Papa, ihahatid niya ako sa school. Ganito ako mag-cute. Ihahatid niya ako sa school at iiwan niya ako sa room. Pagkatapos nun, kapag time na ng recess o break time na, ang gagawin ko lang is titingin lang ako sa bintana. Pagtingin ko sa bintana, hindi ako nag-prepare na laging nandun na si Papa, may dalang tinapay. Meron na siyang dalang isang plastic, tapos may mga tinapay na yun. Yun ang gagawin ni Papa. Ihahatid niya yun. Almost everyday gagawin niya yun. Kasi alam niya na ayaw kong a-absent sa school. I don't know why. Pero dahil nandoon yung enjoyment sa ating ginagawa, I remember na kahit si Papa, hindi ako sinukuan. Tapos maaalala ko pa na kapag tuwing umuulan, pag malakas ang ulan, may pasok pa rin, ang gagawin ni Papa, ihahatid niya ako, pasan-pasan niya ako at nakasuot kami na kapote. Ihahatid niya ako sa school at kapag dumating naman yung time na umuulan pa rin at uwian na, susunduin niya ako at ipapasan niya uli ako suot-suot ang kapote. Ang sarap lang alalahanin na naging bata tayo. Ang sarap alalahanin na na-experience natin yung mga ganitong bagay sa ating mga magulang. It's not about the father being father or the mother being mother. It's on how we experience to be a child and call them Papa or Mama. Sa ating buhay pananampalataya, meron tayong tinatawag na Ama. At yung Ama na ito yung tinatawag natin absolute Father. Minsan may mga kapintasan tayo nakikita sa ating mga biological parents. Meron pa man tayo na umabot na sana hindi na lang sila yung parents ko. No? Kasi hindi natin maiwasan, especially kapag tayo ay bata, punong-puno tayo ng imagination, punong-puno tayo ng pangarap to the point na sana hindi na lang ako pinanganak sa pamilyang ito. Sana hindi na lang ako ipinanganak sa ganitong itsura at uri ng buhay. But then again, the very purpose
of our existence is not to see or makita yung mga kakulangan na mayroon tayo. Ako naniniwala ako, walang perfectong pamilya. Pero bakit pinagpapala ng Diyos ang pamilya? Dahil mas pinipili natin ipanalangin ang mga bagay kahit na meron tayong reason para mag-complain. Kagaya ng isang hari na mayroong 2 anak. Ganap ang kanilang buhay. Napakaganda ng kanilang pamumuhay. Masasabi natin na hindi basta-basta ang pamumuhay ng mag-aamang ito. At dumating yung time na lahat siguro ng mga bagay na ibigay niya na sa kanyang mga anak, to the point na ang kanyang bunsong anak ay lumapit sa kanya, Ama, ibigay niyo na po sa akin yung aking mamanahin at gusto ko pong mabuhay mag-isa. Siguro kung ako, bakit? Ano bang kailangan mo? Nandito ka na sa ating bahay, nandito ka sa palasyo. Kumakain ka, natutulog ka ng maayos. Meron tayong mga alipin. Meron tayong mga utusan. Hindi mo kailangan magtrabaho. Ang gagawin mo lang is ma-enjoy ang buhay na ibinigay ko sa iyo. Sometimes the greatest identity na meron tayo is the identity of the Father. Dahil ang ating mga ama ay nagre-represent sa ating mga pangalan. Kaya nga bitbit natin yung ating mga apelido na nanggaling sa ating mga ama. Signifies na, no? Tayo ay merong identity binibitbit at ito ay ang pangalan ng ating ama. Pero dumating yung time na sinabi niya na, Ama, gusto ko na po nga mabuhay mag-isa. Kaya kung maaari, ibigay na po ninyo yung parte na aking mamanahin sa inyo. Pero hindi nagdalawang isip ang ama na ito. Ibinigay ang nais ng kanyang bunso anak. O sige, ito ang iyong mamanahin. At ang ginawa ng bunsong anak, pumunta sa lugar na malayo kung saan siguro walang nakakakilala sa kanya. At doon niya nilustay ang lahat ng kanyang minana. Inom dito, sugal doon, party dito, kasiyahan doon. Ito ang naging buhay ng kanyang bunsong anak. Ngunit isang araw, dumating ang kahirapan sa lugar na iyon. At nawala na ang kanyang mga ari-arian. Nawala na ang kanyang minana. At gusto niyang makakain at siya ay nakipagtrabaho. Walang gustong tumulong sa kanya. Kaya kailangan niyang pagtrabahuan ang lahat ng kanyang gagawin at ang kanyang kakainin. Kaya siya ay naging tagapag-alaga ng baboy. At dumating yung time na sobrang mundo na naranasan ng kanyang bunsong anak at to the point na naiinggit siya sa mga baboy. Itong mga baboy na ito, kumakain sila. Pero ako hindi. At dumating yung time na naalala niya, sa palasyo ng aking ama, maayos ang tulugan, maayos ang kinakain ng mga alipin ng aking ama. Sabalit ako, ito ang aking buhay. Alam ko na. Babalik ako sa aking ama at hihingi ako ng tawad. Sasabihin ko sa kanya na, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ninyo ako karapat dapat na tawaging anak. Ituring na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alipin. At yun nga ang ginawa ng taong ito. Kaya paglapit pa lang niya, malayo pa lang nakita na siya ng kanyang amang hari. At ano ang ginawa ng kanyang amang hari? Hindi siya hinintay na lumapit sa kanya, kundi ang kanyang amang hari ang lumapit sa kanyang tumakbo at niyakap siya. At kung ano ang kanyang sinabi, patawarin po ninyo ako, Ama. Ako'y nagkasala sa inyo at sa Diyos. Hindi na po ninyo karapat-dapat na tawagin pang anak. Pero hindi. Magaling kayo. Ikuha ninyo siya ng mainam na balabal, damit. Suotan ninyo siya ng singsing. Anong ibig sabihin ng mga bagay nito? Nung ikaw
ay bumalik. Hindi ko nakikwestiyonin kung ano ang ginawa mo sa iyong buhay. Hindi ko nakikwestiyonin saan mo dinala ang yamang ibinigay mo. Dahil hindi yun ang importante. Ang mahalaga, bumalik ka, nagpakumbaba, humingi ng tawad, at ibabalik ko sa iyo ang iyong pagkatao. Sa panahon mo yun, kapag ikaw ay mayroong singsing, doon lang madidistinguish na ang taong ito ay nasa mayamang pamilya o nasa royal family. Kapag ikaw ay may suot na singsing. Binibigyan ka ng authority, binibigyan ka ng kapangyarihan para ma-enjoy ang mga bagay na ito. At sinuutan siya muli ng balaban. Ibig sabihin, hindi inalinta na ang ginawa ng bunsong anak, ngunit tinanggap ito, pinatawad, at muling ibinalik ang kanyang pagkatao. Ganun din tayo sa mata ng Diyos. Minsan tinatakot tayo ng reliyon. Kinukonsensya tayo ng reliyon tayo. Dapat ganito, dapat ganyan, babalik tayo sa Lord. Dapat no. Kapag tayo ay bumabalik sa Diyos, hindi niya kine-question kung ano yung buhay mo ng nakaraan. Dahil what is important to God, nandiyan ka na. Kasi ang Diyos hindi niya isusumbat yung mga bagay na alam niyang ikaka-realize mo. In the first place, na-realize ng taong ito ang kanyang pagkakamali. Minsan ganun din sa ating buhay. Minsan tinatanong natin, Lord, bakit yung mga kasamahan natin sa church ganito? Hindi ba sila naiiya sa Diyos? After ng kagalingan, after ng mga bagay na ibigay mo sa kanila, hindi nila na-realize yung mga bagay na ginawa. But no, kahit ang Diyos, hindi ki-questionin mo. Lahat ng tao is meron tinatawag na life turning point. We will just be waiting for them to realize, at kapag sila mismo ang bumalik, hindi na sila muling aalis pa. Kaya ganyan na lang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. It doesn't matter kung ano yung pinagdadaanan mo. As long as you are willing to come back to God, God is also willing to accept us unconditionally. Kaya sabi pa lang dyan sa ating introduction, isa sa pinakamasayang parte ng ating buhay pananampalataya ay ang malaman na meron tayong Ama na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Walang kondisyon at walang patakarang pagpapatawad at pagtanggap sa kanyang mga bagay. Ano ba? Hanggang saan at kailan natin maibibigay ang mga bagay na nakapagpapasaya sa atin o sa ating mga anak o mahal sa buhay. Kapag in-interpret natin yung salita ng Diyos o dito ang alibughang anak, makikita natin dito sa May, it is the story of what? The lost identity in God's kingdom. Dito ipinapakita na tayo ay nandoon sa palasyo kasama ang Diyos. We don't need to worry. We don't have problems. Why? Because God prepared everything. All we need to do is to enjoy what is in the kingdom of God. You can enjoy your servants. You can enjoy your life together with your Father. But one day, dito natin makikita ang ating sarili. The story of the prodigal son, it is the story of the way of salvation. Kung paano nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, nandoon ang lahat ng authority at pagpapalang kanyang ibinigay. Ngunit sabi dyan sa number 1, this is the blessing of faith. Ano yan? Walang dapat problemahin ng kanyang mga anak. Ang panganay ay din ang bunso. As long as na-enjoy nila ang bawat pagpapala sa kaharian ng Diyos. Pero dahil tayo ay tao at nabigyan tayo ng tinatawag na freedom or free will para ma-enjoy ang ating sarili at pagiging tao, minsan nakakalimutan natin ang totoong
meron tayo. Ang totoong pagkakakilanlan ng isang anak ng Diyos. Mula nang tayo ay nahulog sa kasalanan, ninakaw ni Satanas ang kaisipan ng kaharian ng Diyos. At pinalitan ito ng worldly things kung saan mas ma-enjoy natin ang mga bagay sa physical world kesa sa spiritual na mundo. Kaya sabi dyan sa point number 2, ito yung time that man lost their identity. What kind of identity they have lost? Spiritual identity. Pero hindi ito panasyon ng Diyos. Nung ang tao ay gusto niyang ma-enjoy ang mundo, sige, ito ang gagawin ko. Ito yung mga bagay na sa tingin ko makapagpapasaya sa aking physical na katawan. It's fine. Hindi ito panasyon ng Diyos. Dahil tao ka, you belong to the world, and you enjoy what you must enjoy. Dahil ito yung ipinaglaban mo, gusto ko rin maranasan ang aking buhay. But, one thing has lost. Ang kanilang spiritual identity. Habang na-enjoy ng anak niya, ang mundo, nawala sa kanya, I am a prince. Ang tatay ko ay isang hari. At ito yung nawala, bagay na nawala sa kanya. But one day, after losing the identity, sabi dyan sa number 3, this is the time na na-restore ang kanyang identity. Life turning point. Minsan, kine-question natin yung Diyos, Lord, bakit ito yung nangyayari? Bakit parang ito yung nangyayari? Parang wala akong idea. Parang hindi ako sanay sa mga nangyayari. But the turning point God prepared is when you realize your identity. Madalas na ninanakaw ni Satanas ang ating identity sa tuwing tayo ay nawawala sa spiritual flow. Nawawala tayo sa spiritual realms at sa spiritual strength. Kaya ano ang mangyayari? Pag nahihinaan tayo ng loob, we will be trying to compare ourselves to other. Pero ibinigay niya ng Diyos yung identity na meron tayo. Every day, our goal is to enjoy the identity. Kasi, kaliwat kanan, taas baba, dinadaya tayo ni Satanas para laging kalimutan yung identity na meron tayo. Lagi natin tatandaan, ito ang bagay na hindi dapat mawala sa atin, ang ating pagkakakilanlan. Alam niyo ba yung importance ng ID? O ng ating mga IDs? Identification card. Kahit saan ka pumunta, ikaw lang ang meron yan. Yung ID na meron ka, sa'yo nakapangalan, ngayon nga meron ng QR code. Yung QR code na yan, kapag yan ay na-scan, lalabas doon ang iyong pangalan. The greatest problem of a human who is living in this world is kapag hindi sila rehistrado sa PSA. Kahit namumuhay ka at namumuhay, hindi ka kinikilala dahil wala kang record. Parang napanood ko sa Jessica Soho. Family sila na nakatira sa bundok. They don't know kung ilang taon na sila. Tapos yung mga pangalan nila, simpleng pangalan lang. Kasi ang nangyari, dahil kakaiba ang kanilang mga itsura, kaya parang natakot yung magulang na iparehistro ang kanyang mga anak. Pero dahil sa KMJS, na iparehistro sila at napacheck up, importante na tayo ay merong tinatawag na birth certificate. Kasi yun yung evidence na tayo ay ipinanganak at meron tayong legal na magulang. So sa ating buhay pananampalataya, kapag hindi natin kilala ang tatlong identity na ito, hindi din natin makikilala ang ating sarili. First, God's identity.
Pag sinabi natin God's identity, pagkakakilanlan ng tatlong persona ng Diyos. Pangalawa, our identity. Pangatlo, yung ating ginagampanan. Kasi kahit saan tayo pumunta, ano man ang ating gagawin, sa buhay pananampalataya, kapag hindi natin kilala yung faith na meron tayo, madali tayong madadaya. Kaya ang mga tao ngayon, kapag may nagsabi, ito ang totoong mabuting balita, hala, susunod na kaagad yung mga yan. At kapag may nagsabi dito, mali ang itinuturo nila at dito ang katotohanan, sasabay na naman tayo. Pero sinabi ni Jesus, huwag kayong maniniwala. Kapag may nagsabi na ang kaharian ng Diyos ay nandoon o nandito. Ang kaharian ng Diyos ay parang isang kidlat. Walang nakakaalam. No one can say or no one can tell the kingdom of God is there or here. Because the kingdom of God is with you. Ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, meron kang identity sa kaharian ng Diyos. Ano yung identity natin sa kaharian ng Diyos? Ikaw ay tagapagmana ng kaharian. Kapag alam natin yung identity na meron tayo, hindi tayo basta-basta madadaig ng mga bagay na pwede tayong maligtan at yaligin ang ating mga pagkakakilanlan. Kaya sa buhay pananampalataya, hindi dapat mawawala ang salitang ito. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Pastor, ano ba yung greatest reminder sa mga believers? Simple lang. Just remind them of their identity. Kaya maraming mga taong nagbabackslide. Kasi hindi nai-insist ang kanilang identity. Ang nai-insist lang, kaya nilang magpaka-perfect. Kaya nilang magpaka-righteous. Pero hindi nai-insist sa kanila ng mga iglesia o ng mga churches na kahit anong mangyari, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga, laging paalala ni Jesus, lagi natin tatandaan, kahit saan tayo pumunta, kasama mo ako. At walang taong kinakasihan ng banal na Espiritu unless siya ay anak ng Diyos. Kaya hindi tayo nag-uuri. Ano man yung maging dahilan ng ating church, ano man yung maging buhay ng mga members na meron tayo, nasaan man sila ngayon, the greatest reminder for them is for them not to forget that they are children of God. Kasi ang accountability, hindi naman ito sama-sama. How you enjoy your identity, doon ka dadalhin ng iyong pananampalataya. Kasi ang mundo, wala namang certain. Walang assurance ang mundo. Minsan dadalhin tayo dito, minsan doon tayo dadalhin, minsan dadalhin tayo doon, pero hindi importante kung saan ka dadalhin ng Diyos. Ang importante, saan ka man naroon, alam mo ang iyong pagkakakilanlan. You are a remnant. You are a child of God. At walang makananakaw sa identity na meron tayo. Sabi dyan sa number 3, after the restoration of identity, sabi sa number 4, ano ang lesson ng tunay na pag-ibig? Ito ay nagpaparaya. Noong time, pwede namang sabihin ng ama niya, ay hindi. Bakit ka magsasabi na gusto mong umalis? Eh, nandito na lahat. But you know what is God's love? It is allowing someone to acknowledge kung ano yung mga bagay na gusto nila sa kanilang buhay. Hindi natin pwedeng pangawa, ito ang gusto ko, ito ang mangyayari, pero no. Kaya tayo merong sariling katawan, sariling isip, sariling puso, dahil kinikilala din ng Diyos yung freedom na ibinigay niya sa atin. Whether magtagumpay ka sa gusto mo, whether ikaw ang may faith, it doesn't matter. Ipaparamdam sa iyo ng Diyos na nire-respeto ko yung gusto mo. But at the end of the day, I will accept. Hindi ko isusubat na dahil sa'yo, dahil ikaw, kasalanan mo ko, hindi. Kasi alam ng Diyos yung supremacy niya.
Magtagumpay ka o hindi sa buhay na meron ka, kapag lumapit ka sa akin, tatanggapin kita dahil mahal kita. Pagkatapos ng pagpapalaya, nagpapatawad ang tunay na pag-ibig. Di ba lagi natin ini-insist, what is the difference between the forgiveness of man and the forgiveness of God? Ang pagpapatawad ng tao, laging umaalala. Okay, pinapatawad kita pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo. Pero ang Diyos hindi. Once na pinatawad niya na tayo, kinalimutan niya na lahat yun. Yun ang totoo pag-ibig. Sabi diyan, tumatanggap at lumilino. Ganito ang ginawa ng Diyos. At ipinakita niya sa atin. Paano siya nagparaya? Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Paano siya nagpatawad? Sa mga lumapit sa Kanya. Sa mga tumanggap sa Kanya, nilimot niya ang lahat ng dahilan para tayo ay nagkasala. So, paano din natin ipinapamungkahi sa ating buhay mananampalataya at sa ating physical na buhay? We are not just like what? Spiritual father. We are spiritual parents. And we need this. Ito yung ating situation na parang ang hirap gawin. Ang hirap magparaya, ang hirap magpatawad, ang hirap tumanggap, ang hirap lumimot, pero ito ang ginawa ng Diyos. Hindi na tayo yung parang prodigal na magsiselos tayo. Ama, mula noon, wala naman akong sinuway sa inyo. Hindi ako umalis sa iyong tabi. Pero minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit batang baka lang para lang makapag-celebrate kami ng mga kaibigan ko. Pero yung anak ninyo, nilustay na ang inyong mga ari-arian. Walang pakialam, bumalik dito. Tapos, nag-celebrate pa kayo. But the Father said, lahat ng akin ay sa iyo. Minsan ito yung pinaka-jealous natin ng mga mananampalataya. Bakit yung mga tao ko, pagkatapos hindi na sila nag-church, hindi na sila naniniwala sa... Pero pinagpapala ng Diyos. Pero ano yung sinabi niya? Lahat ng sa akin ay sa iyo. Pero sila, dating namatay, muling nabuhay. This is the chance God has given us. Ang Diyos hindi siya nagsasara ng pinto para sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. And when they realize to come back, when they realize to come to worship, enjoy prayer, lagi tayong bukas. Dahil yun ang nais ng Diyos. Kasi kung tayo lang, huwag na. Pero meron tayong Diyos na totoong nagmamahal. At ang ating standard is yung pag-ibig ng Diyos. Hindi yung hinanakit ko, hindi yung jealous, hindi yung greed, hindi yung envy na meron ako, kundi yung pag-ibig ng Diyos na nais niya rin na daloy sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi dyan sa ating conclusion, like the prodigal son, we were once lost, but found. Nawa makita natin yung ating sarili kung paano din tayong na-lost. But it doesn't matter. Hindi importante kailan ka na-lost, saan ka na-lost. Ang importante, natagpuan ka na. We are so blessed kasi natagpuan tayo. Para tayong mga endangered species. No? Na natatago sa napakahabang panahon. Ngunit nung tayo ay natagpuan, kinikilala tayo. Kaya ganun na lang yung awit ni Fanny Crosby. Hindi ba dakilang pag-ibig? Hindi ba dakilang pagpapala? Na tayo ay nawala, ngunit natagpuan? Pero ano ang term ng Diyos?
namatay, ngunit muling nabuhay. Tayo, we're still kicking, nabubuhay pa rin tayo. Ang importante, ano ang totoong nagpapatuloy? Ang pagkilala sa ating mga identity. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. We are not Christians. We are not just believers. We are children of God. At kapag pinanghawakan natin na tayo ay anak ng Diyos, lahat ng pagpapala sa Espiritu ay nasa sa atin na. It seems that we are just, fighting, accepting the challenges here on earth, but the truth after this life, buhay na walang hanggan ng ating ma-enjoy. Kaya huwag natin hayaan na yung ating mga sarili is mawala sa wisyo ng pagiging anak ng Diyos. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, salamat. Dahil sa pamamagitan ng prodigal son, is makita din namin ang aming mga sarili. Hindi sa mga bagay sa taas at ikukumpara namin ang aming mga sarili. Ngunit makita namin ang aming mga buhay na na-enjoy ang iyong kaharian. Nawala, ngunit natagpuan. Namatay at muling nabuhay. Sa iyo po namin ulit pinagkakatiwala lahat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.